Good morning po sa inyong lahat. Kakatapon lang natin ng basura kasi Thursday ngayon, araw ng tapunan. Ayan, papasok na ako sa trabaho. Ayan. Siyempre kapag papasok sa trabaho, lagi ako may dalang ganitong bag. Kasi dito nakalagay yung aking pang lunch, pang merienda. Yan yung mga kailangan ko sa trabaho. Dito ko nilalagay. Tapos meron din tayong siyempre nilalagyan ng tubig. Pwede itong malamig, pwede ring mainit. Magandang araw ngayon. Sarap pumasok sa trabaho. Unlike kahapon, ang lakas ng ulan mula umaga hanggang gabi. Kaya medyo nakakatamad. Pero siyempre kailangan pa rin natin pumasok sa trabaho. So ngayon nga po ay araw-araw ng pasok. And ang pinakamagandang balita ay kapag ikaw ay nagtatrabaho, araw ng sweldo. So ngayon nga ay sahod po namin bilang isang factory worker dito sa Japan. Meron tayong mga kababayan na nagtatanong magkano raw ba ang sahod ng isang factory worker dito sa Japan. And yun nga, sa mga nagtatanong po kung ano po yung trabaho rito, isa po akong factory worker dito sa Japan. Yan ang isa sa mga usual na trabaho ng isang Pilipino dito sa Japan. Hindi naman po lahat, pero karamihan sa mga Pilipino na nagtatrabaho dito ay sa pabrika. Kaya hindi naman siya nakakayang trabaho, marangal naman siyang trabaho. And actually maganda nga yung trabaho na to kasi nagagalaw natin yung ating mga katawan, no? So yun na nga, speaking of sahod, tinatanong nyo nga po magkano ang sahod, magkano per hour, magkano per day, and magkano rin per month ang sinasahod ng isang factory worker. Tinatanong ng karamihan to, magkakaroon tayo ng sahod reveal ngayong araw na to. So ipapakita ko sa inyo yung kung magkano yung sasahurin ko ngayon. Yung mismong payslip natin, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung magkano yung sinahod natin, no? Kumbaga para ma-inspire lahat ng mga kababayan natin na pwede tayong kumita ng gantong pera dito sa Japan. Pero bago yon, para medyo maramdaman nyo rin kung bakit tayo sumasahod ng ganito dito sa Japan, ay ipapakita ko muna sa inyo yung araw natin bilang isang factory worker, no? Yung buong isang araw natin bilang isang factory worker. So sasama ko kayo mismo dun sa pinagtatrabahoan ko. So yun nga, no, ako bilang factory worker dito at bilang meron akong pamilya, no, mas pinipili ko talaga na magtrabaho ng malapit lang. Ayoko magtrabaho ng bumabiyahe pa ng 20 minutes, 30 minutes, minsan yung iba bumabiyahe pa ng almost 1 hour. Ayoko nang ganun. Talaga naghahanap talaga ako ng trabaho na sobrang lapit lang po para ba kung sakaling wag naman po sana emergency, madali ako makakapunta dun sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. Kaya mas pinipili ko talagang malapit. And isa pa sa mga dahilan kung bakit gusto ko ng malapit lang, gusto ko sana yung hindi ka nagmamadali sa tuwing umaga, sa tuwing papasok ka sa umaga, hindi ka nagmamadali. Tapos kung uwi ka, madali ka makakauwi kasi siyempre pagod ka na, ayaw mo nang magbiyahe pa ng sobrang layo. Although yung iba sa mga kababayan natin, okay lang sa kanila yung ganun. Ako mas preferred ko talaga yung babiyahe ka lang ng mabilis lang. Ayan, kung mapapansin nyo, no, meron tayong mga sumpa ngayon. Yan, dalawa yung magkabilaan yan. Sinumpa tayo. Hindi, sobrang pagod kasi yan. Saka, di ba nga last time sabi ko sa inyo, medyo magiging busy yung trabaho ko. Umaabot ng 3 hours to 4 hours ang overtime natin. Ayan, yan yung medyo epekto nga lang sa akin yan kapag sobrang pagod ako. Naglalabasan yung ating mga sumpa. Pero okay lang yan. Basta may papasok sa ating blessings. Para na rin sa pamilya ko. Anyway, ayan, pasok na tayo. Samahan nyo ako ngayong araw na to. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo. Actually, sumahod na tayo last week. And yung pinaka payslip niya, hindi na katulad na dati na binibigay ng agency namin mismo sa amin yung papel. Ngayon, kailangan pa naming ipa-print
no? So makikita lang sa online, tapos ipapaprint natin yan mamaya pag uwi ko, para maipakita ko sa inyo mismo yung payslip na yon, and ma-explain ko sa inyo kung ano yung meron sa loob ng payslip natin and magkano yung sinahod natin sa isang buwan. Tara, pasok na tayo. So ayan, time check, gabi na, 8 PM. Uwian na. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, magkasahod reveal tayo. I-share ko sa inyo kung magkano yung sinahod natin sa isang buwan. Punta muna tayo ng 7-Eleven kasi kailangan kong ipaprint yung payslip. Ayan, nandito na ako sa 7-Eleven. Tara, paprint na tayo. Oo nga pala, yung mga convenience store kasi dito sa Japan ay meron mga sari-sariling machine kung saan pwede kang magpa-xerox or magpa-print mga PDF file, document na sobrang useful talaga, no? Meron din silang ATM machine kung saan pwede kang mag-withdraw. Katulad ngayon, mag-withdraw tayo ng sahod natin. Ayan, ito yung machine na sinasabi ko kung saan tayo pwede ayan, katulad yan, may English sila, may Japanese English, ewan ko kung ano to, English tayo. Ayan, copy, tapos may print, pwede ka rin mag-scan. Kaya papaprint tayo, tapos document print and agree. So wifi connection tayo, isa, ayan, ito yung QR code na itatapat lang natin dito. Ayan, so ayan, tapos start sending. Bayad tayo, bayan na nako. Ito may nanako card kasi tayo. Lagay lang natin dito. Tapos start. Yun. So ito na yung ating payslip. Ayan. Tapos doon naman tayo sa ATM machine. Okay, withdrawal.
sinusweldo natin. Tara. Ito na nga po, hawak na nga natin yung ating payslip. And papakita ko lang sa inyo. So ang unang tanong natin, magkano ang per hour sa trabaho ko. No, dati kasi 1,200 yen ako per hour. And tumaas na kasi yung sweldoan natin dito, naging 1,225 yen na. So dahil nagtrabaho ako for 21 days, ito nakalagay dito sa ilalim sa baba. And total ng 168 hours ang trabaho ko in 21 days. Ang sineldo ko ay etong nasa taas, yan, 205,800 yen. So dahil meron akong overtime, itong nakalagay sanggyo, ayan, umabot yung sanggyo ko ng 59,748. Ayan, tapos binigyan tayo ng chiking, ayan, commuting allowance. So meron tayong commuting allowance na binibigay sa amin. Ayan, binigyan ako ng 2,772. So kung ito-total natin yung sinweldo ko sa isang buwan ay 268,320 yen po. Ayan. Pero hindi pa dyan po nagtatapos kasi meron pa akong mga deduction dito. Katulad na lang po nitong Kenko Hoken. Ibig sabihin po ng Kenko na to ay health insurance na umabot ng 9,730. Tapos ito namang pong Nenkin ay umabot ng 18,300. Yung Nenkin naman po, yun naman po yung aming pension. Tapos ito naman pong Koyo ay ito naman yung binabayad namin na kapag nawalan tayo ng trabaho dito sa Japan ay meron kaming matatanggap bilang nagbabayad tayo nitong monthly. Ayan, 805 lang yung binabayaran namin. Pag nawalan po kami ng trabaho o umalis sa trabaho, meron naman po tayo makukuha sa Hello Work na tinatawag. Kasi ito naman pong Seikin, ito naman po yung income tax natin na umaabot ng 6,080 per month. Okay. So, yun po. So, kung ito-total natin lahat ng i-deduct sa amin, umaabot ng itong nasa baba na to, 35,255 yen ang babayaran. So, ang natitira sa sweldo ko ngayon ay 233,065 yen. Okay? So, itong payslip na to ay ito yung sinweldo ko nung July 20, 2022. Ito yung time na bago tayo umuwi ng Pilipinas. So, talagang pinagbutihan ko yung trabaho ko para may mauwi kahit paano para sa Pilipinas, no? Sa bakasyon namin sa Pilipinas nga. Dahil nga magiging magastos talaga. Okay, so ang per hour kasi, ito ulitin ko, 1,225 yen. Kapag may overtime kami, yung 1,225 yen na yun ay naladagdagan ng 25%. So umaabot ng 1,532 per hour namin kapag overtime na. Hindi naman talaga continuous na 3 hours ang overtime namin. Minsan wala, minsan katulad nung last time na ito, sa sinahod ko na to na napakababa na umabot lang ng ganito. Dahil nga itong mga time na to ay mahina ang pabrika. So wala kaming pasok ng Friday nito kung natatandaan nyo. Kaya umabot ng ganito yung sweldo ko nung mga buwan na to. I think September ata to, pakababa, diba? So hindi pare-parehas ang sinasweldo namin dito bilang factory worker. So yun lang, estimated ito yung sinasweldo natin, pero masarap tingnan and masarap pakinggan. Pero syempre merong mga gastusin din dito sa Japan. Malaki man pakinggan yung sinasweldo ng mga kababayan natin sa ibang bansa, pero may mga gastusin din sila and lagi natin silang kakamustahin, no? Kahit nasa ang bansa sila. Okay? So yun lang, tayo umuwi na ng bahay dahil namimiss ko na yung pamilya ko. Ayan, si Kuya, maagang matutulog ngayon. May pasok sa bukas. Kumain ka na, Kuya? Okay. Anong ulam mo kanina? Yung luto po ni Mamang kare na chicken, yung lutong Pinas po. Chicken curry? Opo, chicken curry. Marami ka nakain? Opo. At maaga ka matutulog ngayon? Antok na po kayo. Antok ka na? Sige. Good night! Good night po. Ayun, si Yuna-chan. Nakaligo na rin.
And medyo na late nang uwi si Papa. Nauna silang kumain kanina. Ano kinain mo kanina? Chang? Tofu. Tofu? でも辛かった。 Manghang? mo ipay tabi ta dati. Mama ga yuwarita. でもさ、美味しいけど辛い。 Eh, may pasalubong ako sa yung strawberry dyan. そうだ。 Kakain ka? Yeah. Yeah. Kakain muna si Mama sa si Papa ha? Yon, kainan na. Kami naman ni Aya ang magdi-dinner. Ano to? Mukbang ba to? Mukbang. Oh. Naisipan lang namin ni Aya na kumain itong Korean rapoki. Naisipan, nanood ka kasi ng ano eh. Ng mukbang. Tapos, ang tawag dito man? Nalunod sa ano? Nagmantika na siya, no? Ano ba tawag to? Hormone. Hormone. So, yan. Grinil lang natin siya, pero nagmantika siyang bigla. Tapos, Hindi mo nilagyan ng mantika to. hindi, walang mantika yan. Nagmantika lang talaga. As yung pizza. Ayan, kain na tayo. Okay. Rapoki. Yan. Ah, teka. Milk. Makakasi. Ayan. Ito yung ano, naging paborito na namin ni Ayang kainin. Na Korean noodle. Ang mga Koreano, mga mahihilig sila sa maanghang, no? Naalala ko nung nag-uwi tayo sa Pilipinas nitong suko yung mga tao sa bahay. Rapoki, no? Oo. Sobrang anghang. Yan, tadakimasu! Tadakimasu! Usok pa lang, sakit sa ilong. Sarap. Mukbang SMR ba yan? ASMR? Kain tayo pizza. ASMR pala ang tawag doon. Kala ko, Ang ha? Nakakabilig yung mga nagmumukbang ng mga... Wait lang ha. Mga ganito. Parang hindi ko nakikita silang gumagano. Lalo na yung mga Koreano. Nandiyan na sila sa spicy. Ito kasi hindi ka talaga pwede hindi mapapa. Ganun. Sobrang anghang. Pwede rin tayong mag-ano nito ha. Pwede rin natin itong i-add sa JP Noy store ah. JP Noy Vlogs official store. Yes, pwede. Diba? Para matikman nyo kung gaano kaanghang. Mas masarap siyang kainin pag may kasama ka kumakain. May isa pa akong gustong matikman sa Korea. Sino naman yun? Hindi! Pagkain yun. Yung kanilang chicken. Di ba? Parang isa sa mga sikat na pagkain sa Korea is yung chicken nila na iba-ibang klaseng parang flavored. Di ba? Baka ano yun, yung parang mga wings, gano'n? Meron din silang drumstick.
Ano kaya ang lasa nun, no? Baka chicken. Lasa ng chicken. Mm. Oh, ba't umiiyak ka na dyan? Nang-ano to eh. Ang tapang eh. Kayang-kaya kang ipaglaban. Yun lang. Ano, kaya pa? Ito, favorite din today nila, Chang. Kaso, gabi na kasi baka mamaya. Sumahin dyan. Mama na naman yung chan niya. Kaka-recover lang kasi sa stomach flu. Pero, pag nakita nyo si Yuna Chang kumain yan, Parang di bata. grabe. Ginagawa niyang popcorn, lalo tong, ito ano ba tawag dito? Chok? Parang chok eh.